Good morning guys. Today is Tuesday, February 17 na. Tama ba? February 17. So ang oras natin dito ay 6:17 AM Alberta time. So natulog ako. Nakakala mo summer, dry na dry yung kalsada dito sa rest area. Paggising ko, ganito na itsura guys. Puro yellow na. Ayan. Wait natin. Ano, ang kapal na ng yelo, snow. So ayan, ang kapal na ng snow. Ano ba yan? Nawaw mali ako. Sabi ko kahapon mas maganda ang weather sa Alberta. Dahil dito talaga maganda ang weather. Biglang pagising ko, ganito na ang itsura. Para yatang nausog So yun, mag pre-trip na tayo. Wala tayong pataya kagabi ng truck kasi nga malamig. So hindi ko na pinatay yung truck. Magdamag nakaandar, kaya tire check lang tayo. Then didiretso tayo sa Sherwood Park para mag-diesel bago tayo mag-deliver ng load. Dahil pag nag-empty kasi tayo, hindi natin alam kung anong ipaplano nila sa atin na next na assignment. So pero nasa ano na lang naman to, nasa 48 to 50 km na lang hanggang doon sa deliveran natin. Yun nga lang, hindi na tayo makakatakbo ng medyo normal dahil nga snowy. Siguro may tumatakbo naman na truck na Tapos yung kanina may dumaan, yung kaalis lang. Nakita ko kasi may dumaan na isang truck naka hazard or naka four-way lights. Four-way lights kasi tawag dito bukod sa hazard. Four-way lights, then mabagal siya. Ibig sabihin, pag naka four-way lights siya, slow moving siya. So dito talaga ako pumaparada pag mag-deliver ako sa Edmonton, dahil in case na ganitong sitwasyon nga mag-snow, napapagpag pa yung yung snow or nagiging yellow kasi pag magtambay tayo. So yan, yan lang pinaka diskarte ko. Hindi ako lumalapit talaga mismo sa deliveran dahil pagdating ng mga ganitong sitwasyon ay puno ng snow yung tarp natin, di ba? So yun, tara, ikutan muna natin ito para magsimula na tayo mag pre-trip at makabiyahe na. Magsuot lang tayo ng bota kasi sigurado malalim yan. Kaya kailangan talaga laging may dalang bota. So guys, ang temperature natin minus 16, feels like minus 23. So malamig. Mapuprosin na naman yung tarp natin na ito. Let's go. Ay, wala talaga. Ayan ang kapal ng snow. Halos pantay sa bota. Yun lang, kung makakalabas tayo na ito. Ayan sobrang kapal Then yung tarp natin ito yung sinasabi ko guys, kailangan malayo tayo sa deliveran kasi ito mo yung load natin puro snow. Gordon Brothers, shout out kay Rokens. Dito siya kay dito siya kay Gordon nagwo-work. Tama yung natin buta. Mataas.
Sana makalabas tayo. Oh, kapal oh. Pati yung tarp natin puno ng yelo, kaya frozen na naman to. Oh, halos pantay na sa bota. Kapal. Oh, parang nasa lapaap na tayo. Importante meron tayong headlamp lagi. May baon tayong bota. Company driver ka man o owner operator, ito ang kailangan natin, itong headlamp na to. Pagpag natin wiper. Kasi frozen din. Tiyan mo oh. Grabe oh. Mahangin pa. Oh. Lalim. Pagpag natin yung ano natin, wiper. Ito yung tawak. Oops. Okay. So ganito kakapal. Kailangan bumuelo muna tayo. Atrasan natin ng konti kasi simentado ano to. Walang snow yung ilalim ng truck natin. Atras tayo ng konti. Malayo naman yung ano, wide load. So ayan. Kapal ng yelo ng ano, tarp natin. Frozen na naman yan. Atras tayo makabuelo kasi makapal yung snow dito sa harapan natin eh. Para hindi tayo mabalaho. Let's go. Sorry? What was that? No. Yeah, I'm doing free trip. Yes, I gonna move back up a little bit so I can yeah, that happened in the truck stop when I'm doing a reset. Yeah, and nobody asked. Kelsey, yeah. Yeah. Just kind of the wide. Oh, now? All right. Yeah. Your load always oversized, yeah. It's very hard. Oh. All right. Okay.
Okay buddy, safe trip. Yeah. Akala ko puti eh. Pinoy. So tara. Tinanong niya ako kung na-stuck ako, hihilain niya sana ako. Sabi ko hindi, nag-pre-trip lang ako. So yan, kasi may mga kasamahan siya mga Pilipino dyan sa Stewart, nakalimutan ko pa ang pangalan. May mga Pilipino kasi dyan, kaya mga Pilipino yung puti. So yun, tapos na tayo mag-ikot-ikot sa truck, then tatakbo na tayo. Then tumakbo na yung wide load. Ayan siya. O, di ba? Ganun yung mga truckers dito. Nagtatanong kung okay lang ba raw ako. Hindi ko gaano maintindihan kasi maingay yung truck. Pero naintindihan ko yung sinabi niya na stuck ba raw ako. Yun, may naikwento siya na may kasamahan daw siya na kick doon sa trabaho nila, lumipat sa Big Freight. And yun, tinanong niya rin bakit may tama yung truck. Sabi ko, nangyari yan sa truck stop while I'm doing a reset. Okay. So guys, tara, alis na tayo. I-atras natin to siya ng mga 5 feet or 6 feet. Then tag test na rin. Para may buwelo lang tayo. Hindi na, hinabaan ko na rin dahil para makabelo talaga tayo ng lubusan. Ayan kapal ng yelo. Pero yung pinagparadahan natin walang snow. So mag power divider tayo. Ayan. Let's go. Malambot pa naman eh. Yan, nakalis tayo, diba? Kapal oh. May snowplow na naglilinis. Mag-slow down nga ako para hindi siya matabunan. Sige, pasok. Ayan yung kotse. Natabunan siya, nag-slow down siya. One lane na lang pala. Ayan ito na lang ang malinis. So dito marumi dahil sa kapal ng snow. Tignan mo yung natin likod grabe yung alikabok. So ayan liparan yung mga snow. Pero dry pa yung kalsada. Dry kaya okay lang, mahangin kasi. Dito compact na Oops. Madulas na siya. Pag nakumpak kasi yan ang magiging madulas eh. Buti yung hangin pag ganun. Para pag overtake man sila dito yung mga insa natin, hindi tayo matabunan. Pa left side yung hangin.
So kaya ako naka-hazard guys kasi para makita ng mga nasa likod ko na may truck sa unahan. Tulad nito, may naglilinis na snowplow pero nasa right side siya. Yan ang problema dahil yung hangin hindi natin makita. Ayan kumukover siya eh. So magdahan-dahan lang tayo para ma-overtakean natin siya dahil hindi natin makita yung kalsada. Papunta kasi dito yung hangin eh. Dahan-dahan tayo overtake sa kanya. Ayan kumukover sa atin yung alikabok. Para sure ball, dahan-dahan lang talaga tayo. Ayan grabe Naka-hazard lang ako kasi sa likod niyan maalikabok para makita tayo. Hazard or 4-way lights. At saka slow moving tayo, hindi tayo makatakbo ng 100 kasi dito 110 km per hour ang speed limit. So kailangan nasa 80 km per hour tayo, naka-hazard tayo or 4-way lights. Maraming na sa likod, hindi sila maka-overtake kasi parang alikabok yung snow. Kung makikita niyo yung side mirror ang takbo lang natin na 72 km per hour. Pero ganyan, lalo kung bibilisan pa natin. Pero hindi naman natin kailangan magmamadali or magbibilis dahil baka madulas tayo at hindi tayo naghahabol ng delivery. Basta mga ganitong sitwasyon, cool lang tayo, cool. Merong pick up na pasaway tulin talaga, overtake siya kahit hindi niya makita ang daan. Pick up lang yan pero matatabunan tayo. Suicide, pasaway talaga lakasan ng loob talaga. Kung makikita yung side mirror halos wala na makita pero siya lakas loob lang talaga. So yun, advice ko sa mga gantong sitwasyon na yung snow dust, pag na-encounter natin tong snow dust or parang alikabok na snow, advice ko keep distance lang talaga. Ngayon kung may overtake sa inyo, lalong lalo na pag mga truck, ay mag slow down na kayo kasi talagang matatabunan kayo. Yun nga lang, pick up truck lang pero kumukover na sa atin. Zero visibility na tayo. Malinaw lang talaga sa camera kaya medyo kala mo manipis lang pero sa actual guys cover talaga, hindi tayo makakita. Kaya diretso lang talaga ang kamay, control at slow down, bitaw sa accelerator. Lalong lalo na guys pag truck ang nag-overtake sa inyo, makita nyo pa lang na pumupurma na, humahabol na sa'yo, mag slow down ka na agad kasi hahabulin ka nila at overtake talaga. Mag slow down ka na kung maaari below 40. Kaya lagi ako naka-hazard kasi mababa lang takbo natin or mabagal. Ayan meron pa isang pasaway kahit wala na talaga siya makita, pinipilit pa rin talaga niya. Ayan. Nagmamadali kasi umaga ngayon, pasukan sa Edmonton. So 7:56 AM pa lang dito kaya nagmamadali itong mga to sa trabaho. Ayan.
Diba? SUV pa lang yan pero tatabunan tayo. Lalo kung trailer na ang overtake sa atin. Ayaw ko lang kung basta ako tinatansya ko na lang yung kulay ng sasakyan. Ng sasakyan, ng kalsada. Makikita mo yung itim, ibig sabihin kalsada yon. At isa pang advice ko guys, sa mga curve, huwag kayong magpapa-overtake, kainin nyo na yung linya. Kasi curve yun, pag natabunan kayo, hindi nyo na talaga makita, baka malaglag pa kayo sa ditch. Katulad kanina, humahabol yon sa curve, hindi ko na nakuha na ng video. Kinain ko na, ginitnaan ko na to para hindi siya maka-overtake, matabunan siya. Nung tumuwid na, bumalik na ako sa pwesto ko. Kasi yung ganyang sitwasyon, kakapal ng snow, matabunan tayo niyan. Pag nasa curve, wala na. Blind na tayo, baka diretso tayo sa ditch. 'Di ba? Siya safe, tayo hindi. Kaya pag ganon, kainin nyo na yung linya habang malayo pa siya para hindi siya maka-overtake dahil nakokoveran din siya ng snow. Ano tayo, safety first tayo, sila hindi. So pag diretso na, tsaka tayo bumalik dito sa malinis na area. Kasi makapal yan, matatabunan talaga tayo. So yun, nakarating tayo ng safe dito sa Edmonton Flying J, sa Sherwood Park. So yung dinaanan ko, daming na stuck dyan sa may ibabaw ng tulay bago umahon. Kasi compact ice na guys. Magche-change plan tayo, dito tayo dadaan sa baseline pabalik ng 201. Di baling umikot tayo ng malayo, wag lang tayo may stuck dyan kasi loaded tayo. Ang dami na stuck din sa ibabaw ng tulay. Hindi ko na nakuha na ng video. So yun, kailangan advance tayo. Isa rin sa mga idea na dapat nating tingnan yung nangyayari sa kalsada. Dapat traffic na doon sa tulay andun yung tulay paano ba yan? Traffic na doon sa ibabaw ng tulay kasi may mga na-stuck na trailer. Kaya dito tayo, iiwas tayo doon sa Nabalaho. Magbota pa rin tayo dahil malalim pala yung snow. So yun, dito tayo sa baseline guys, dadaan. Kailangan mapagmasid tayo sa paligid natin kung anong nangyayari. Kasi kung susunod din tayo doon sa traffic na sila doon. Kung susunod tayo doon or doon pa rin tayo dadaan sa ibabaw ng tulay, talagang pati tayo mabalaho. Dahil papunta pa lang dito pagpasok ko sa Flying J, biniluhan ko na dahil madulas pa, medyo paahon din kasi ito. Okay lang yan kung magaan yung mga karga natin, kaso lang maximum load din tayo kaya mabigat. So mag diesel muna tayo. Dito tayo pala sa Flying J. Ayan, diesel tayo. So ang temperature dito sa Sherwood Park, kailangan updated tayo sa temperature para diba hindi tayo mabulaga. Minus 16, feels like minus 24. Ayan yung weather natin, malamig. Yung buhok ko wala sa ayos Si Insan sabi ko bawasan lang, inubos naman din. Insan na babae, yun ang nagupit Insan. Wala kasing ang hirap magpagupit dito sa dahil kailangan ng appointment. Wala naman tayong exact day, exact hour kung kailan tayo nasa sa bahay. Kaya mahirap magpa-appointment. So yan guys, mag-diesel lang muna tayo ito rin sa pagdi-diesel, kailangan ilista natin lagi yung yung trip number kasi kailangan doon. Dati pin code lang ngayon kailangan na ng trip number. Kaya laging nililista ko yung trip number. Go. A few moments later.
Ganito ang sitwasyon ngayon dito guys sa Edmonton. Freezing rain siya. Ang lakas ng snow, tamo namumuo yung yellow, snow. So nakatudo tayo ng heater. Pinamon na natin. Nakatudo tayo ng heater para matunaw yung ano, yung yellow na namumuo sa windshield. At yung visibility ng highway ngayon ay medyo low. Pagka ano lang, maiksi lang ang visibility natin. Kaya ang takbo lang natin alalay lang dahil lahat madulas, lahat nakaalalay ang kalsada, oh. Di ba? So ang speed lang natin nasa 80 km per hour. Pero ang speed limit dito sa highway Anthony Henday 100 km per hour. Pero wala naman tumatakbo ng 100 kasi napakasama ng daan. Tamo, napakakulimlim dahil malakas ang buhos ng snow. Kaya ingat-ingat lang tayo guys. So kanina iniwasan ko yung tulay dyan sa Sherwood Park, na gumikot ako doon sa Baseline Road. Doon ako dumaan, di baling lumayo ako ng 5 km, 5 or more than 5 km yon, kaysa may stuck ako doon sa pahon. Ano ba sa Tagalog ng may stuck? Parang mabalaho or ano ba tawag yun? Kasi balaho, nalubog, di ba? Yung hindi makaahon ba? Hindi makaahon. Baka hindi ako makaahon doon sa tulay, kaya umikot na lang ako. Tingnan mo yung takbo ng mga kotse. Pero may mga pasaway pa rin, oh. Madulas na eh. 60 na lang takbo natin. Di baling slowly but surely. So meron pa tayong tatakbuhin na 22 km hanggang doon sa Deliveran. Ayan. Kaya ingat-ingat pa rin tayo guys. Ingat-ingat. So guys, nandito na tayo ngayon sa Steelcraft. At tatlo pala kami dito. Hindi ko alam kung may parating pa. So nakarating kami ng safe. Thank you Lord. Ayan, napakalakas na ang snow. Bubuhos pa rin. Ayan, nakabuta ako. Oh, kapal, oh. Madulas yung ilalim. So may dalawang truck dito sa unahan ko, nagtutulungan. Lang tayo, usi. Ang hirap maglakad pag makapal ang snow. Ayan, oh. So may truck dito na 1120. Ayan. Puro kami naka-maskara. So si Celso. Good morning, good morning. Tandan. Madulas nga eh. Tatakbo ba tayo mamaya kung tsaka na lang? Parang walang ano na. Titingnan natin kung malakas talaga kasi madulas ka mo. Sabihin natin na not safe to travel. Oh. So si Joel. Basta. Ay, okay naman. Ito, malamig. Malakas ang hangin. Delikado. Delikado takbo ngayon. Akala mo tapos na yung winter, ano? Oo. Akala ko tapos na. Bumalik ulit. Meron pa akong tinirang isang jacket pa naman. Buti hindi mo inuwi lahat. Oo. Ginuwi ko lahat. Wala na. Si Secure, si Celso na lang. Oh, yun na. Yan. Kasi ang ganda ng panahon kahapon eh. Oo, kaya nga eh. Yan, good. Yan, tiklop-tiklop. Antigas. Si Celso. Carlo. Carlo. Tigas. Carlo. Oh, yan, tiklop-tiklop kasi hindi natin marunong yan. Tigas. Basta ikat, oh, naka-twitch pa, oh. Ayos yan, naka-twitch. Jakat. Yeah, Kaya sa Pilipinas. Canada more. Nandito kami sa malaking freezer. Hindi na. Parang ngunguna, no? Ayan. Dito sa kabila dulo. Wala akong gloves.
Yan, ganito dito guys. Nagtutulungan kami lalo't ganito ang weather. Basta magpang-abot-abot kami. Tulungan talaga para mas mapabilis yung ginagawa. Ang masaklap, bubuhos pa yung snow. Tapos mahangin. So, madulas yung ilalim eh. Kaya parang not safe to travel pag empty na dahil madulas talaga. Dahan-dahan nga lang mga sasakyan. Oh, yung ilalim oh. Kumpak oh. Ayan oh. Ang ilalim kumpak. Kaya madulas. So tulungan lang natin sila guys para tulungan din nila ako. Let's go. Iwan muna namin kayo kasi ano, masakit sa kamay, mahangin. Alright, so ganito lang ha, basta magpang-abot-abot tayo, ibang lahi man yan o no, basta kasama natin sa trabaho, tulungan natin. Alright. Yun lang nilakad ko, niningil ako kasi hindi ka makalakad na maayos eh. Dahil mabigat sa paa, din madulas pa. So yun, tara. Kuha tayong gloves. So yun guys, natapos na iligpit itong equipment nila Joel at ni Carlo. At umpisa na rin mag-unload yung ano. At napala ko na rin ito kasi hindi makano yung ano eh, pinala ko, nilagay ko sa gilid lahat yung snow. At ngayon ito naman kay Celso naman ang babanatan namin, kasi mahangin eh. Ayan, diretso na sa loob, pinapasok na yung coil. So kay Celso naman ang anay namin. Buti ito kay Celso, steel tarp lang ito, kaya medyo madali siya iligpit, unlike sa lumber tarp. Tapos ito, compact ice itong sa ilalim nito, itong tinatapakan namin. Ano, hindi pa nilalamig pa mo? Ano na, mukhang tusoy na. Pulang-pula na yung Tulang-pula na yung malasibuyas sa pisngi. Sabi nila apple chick, ano ba, roche chick. Chichik. Wala na, ano na. Muna. Oo, muna kasi napoprosin yung bunganga namin guys eh. Yan. Ito naman babanatan namin paunti-unti habang ina-unload yung ano, load nila Joel. Mabaw. Tuwang-tuwa na naman yung kaibigan ko niyan, si Stay Positive. Eto, malamig na kami, Stay Positive. Hindi na makapagsalita ng maayos. Oo, hindi na makapagsalita ng maayos. Yo, shoutout sa mga lahat ng tropa na mga Pilipino. Kahit anong tracking kayo, ingat-ingat dahil napakapangit ng daan ngayon. Madulas, sobrang dulas. Oo. Ito nga lang, madulas na. Guys, shoutout ka. Oh, shoutout sa aking asawa, si Laika Prasal. Ayun, shoutout. So, tirahin muna namin to guys, unti-untiin. Aring, ang dulas oh. Ang kagandahan ng bota ko, panlaban talaga. Tapos yung medyas ko, winter socks, yung makapal. Let's go. Nako, yung ano ko, bubuhos pa rin yung snow. Si Carlo. Painit muna tayo saglit ng ano pa. Sakit sa pisngi. Ayo, pulang-pula na ako. Tibay nung dalawa. Tibay. Frozen na yung ano natin, windshield. Malamig sa kamay at sa paa, kaya painit muna tayo saglit. 5 minutes daw. So ayan guys, tapos na kami ma-unload. Ayan, tapos na. Ayan. Ayun din si Celso, tapos na. Bali sabay-sabay na lang kami alis dahil bad weather eh. So, thank you. Ayan. So yun guys, tapos na kami ma-unload. Tatlo kami, sila pipick up sa Sandre. Para bukas pa, no? Sandre Fraser, bukas pa. Oh, bukas pa. So thank you sa inyo, thank you sa pag-help. Tinulungan mo rin kami. Salamat din. Tulong lang Salamat talaga din. dito. Tulong-tulong kami kasi bad weather eh. Malamig, matigas ang tarp. Kaya yun. So ingat-ingat na lang tayo. Oo. Sige, ingat. Oh, pogi lang. Pogi. Pogi.